kinakakabahala tungkol sa virus dahil hindi naman ganun na balita sa atin. Pero syempre, mag-iingat pa rin, no? Baka sakaling may mga puslit, maagapan natin kaagad, no? So, salamat po sa Lord at alam nyo, kayong mga mananamba ng Diyos ay kayo po yung mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan from your heart. Alam nyo na narito kayo para kayo ay sumamba sa Kanya, no? At we know na alam ng Diyos lahat. Alam ng Diyos kung ikaw ay nandito. Alam ng Diyos kung ikaw ay wala dito. What's the meaning? Not physically, but spiritually. Alam ng Diyos kung ang isipan mo ay nasa lansangan. Alam ng Diyos kung isip at puso mo ay sumasamba para sa Kanya. Kaya ang sabi niya, ialay ninyo ang inyong katawan bilang haing buhay, banal, kalugod-lugod, na siya ninyong karampatang pagsamba sa ating Diyos. Salamat po sa Lord sa umaga po nito sapagkat tayo po na mga hinirang niya, tayo po na mga pinili niya, hindi dahil sa gusto mo, kundi dahil nais ng Diyos na ikaw ay hirangin niya at mapabilang sa Kanya na baging pag-aari niya at bilang isang anak na magiging tagapagmana ng langit na bayan na hinanda niya. No? Walang sino man na isang araw gusto mong maging born again. Di ho ba? Sapagkat lahat naman tayo ay galing sa isang makasalanang buhay at alam natin na tayo ay patay sa kasalanan at hindi natin kayang makawala sa pagkakaalipin ng anumang kasalanan na inuudyok ng salibutan. Pero biyaya lamang ng Diyos dahil ikaw ay kinahabagan at isa ka sa plano ng Diyos na bago palikhain ang mundo, nakaplano na sa Kanya na ikaw ay Kanyang hihirangin, pipiliin upang maging anak niya. Tayo po ay mag-aaral sa umaga po nito, pero syempre, nais kong basahin ito, makinig po kayo. Pwede niyong buksan niya sa Tagalog, pero pwede niyong buksan sa English, iba't ibang translation. Sabi niya dito sa King James Version, "But you are a chosen people." NIV to, no? Pero sa ibang salin kasi, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you," na tumawag sa inyo, na humirang sa inyo out of darkness into His wonderful light. Yung message po nito ay binigyan natin ng pansin na title po niyan, "We are a chosen generation." What the generation means? Yan po yung lahi na mula sa lipi ni Abraham, kasama kayo doon sapagkat kayo ay hinirang ng Diyos. Hindi physically Israel, but spiritually. And take note, the word royal priesthood. Before ay priesthood, sinasabi niya yung mga priest na hinirang niya, yung succession, yung patuloy na pagmamana-mana sa lahi sa lipi ni Levi. But ikaw ay hindi lang basta priesthood, but royal priesthood. At yan po ay i-discuss natin ngayon. We are a chosen people, a chosen saints, a chosen generation. Bago po yun, magpatuloy tayo, ay manalangin po tayo sumandali. Maraming salamat po, o aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami, Panginoon, ay nagagalak sapagkat kami, Panginoon, positioning sa aming state, sa kalalagayan para kay Kristo ay isa naming kagalakan. Sapagkat kami, Panginoon, ay nakaline sa blood ng Panginoong Jesucristo, and we are the royal priesthood. At kami, Panginoon, ay mga hinirang mo at kami mga pinili mo. Kami, Panginoon, ay kinahabagan mo
Wala kaming alam sapagkat spiritually kami ay patay. Subalit may Diyos na kayang bumuhay ng isang patay sa spiritual na kalalagayan. At alinsunod doon ay biyaya. Give, Panginoon, na kami ay maligtas at sumampalataya. Even the faith itself is a real gift mula sa iyo. At kami ay nagsitugon at sumampalataya. At kami, Panginoon, ay pinili mo, napakalinaw sa iyong panukala, that we belong to God, the royal priesthood, Panginoon. Maraming salamat po. At sa umaga nito, Panginoon, saklaw ng kapangyarihan mo, gawin niyo pong matagumpay ang aming worship service sa umaga na ito. Tanging ang mga salita mo lamang ang mahayag ng may kalinawan sa aming kalagitnaan, hindi ang inyong lingkod. Gamitin niyo lamang daluyan ng iyong makapangyarihang salita, Panginoon. Subalit ikaw lamang ang mabigyan at mataas at magkaroon ng karangalan sa umaga po na ito sa aming kalagitnaan. Because ikaw, Panginoon, ang Diyos noon, ngayon magpakailanman na hindi nagbabago, O Diyos. Salamat po sa bawat isa. Buksan niyo po ang aming mga pang-unawa, ang aming mga diwa upang ang iyong mga salita ay matanggap namin. At ito, Panginoon, ay maging pagpapala sa amin. Maging kalakasan po namin, Lord. Maging katatagan namin sa aming buhay pananampalataya. At ngayon, Lord, we aming pong nire-reject, aming sinasaway, anumang distraction, Panginoon, sa loob ng iglesia. Ang espiritu ng pag-antok, ang espiritu, Panginoon, ng distraction or any confusion, Panginoon, ay aming sinasansala sa pangalan ni Jesus. And we declare victory, Lord, blessings upon our worship service this morning and even hanggang mamayang hapon. Maraming salamat po. Nalangin po namin, Lord, na hindi niyo po pababayaan na lumabas kami sa lugar na ito na walang dalang pagpapala at wisdom na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. So ngayon pa lang, Lord, we claim the blessings. Pinagpala mo na po kaming lahat sa umaga na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen, amen, amen. We are a chosen generation. You know, alam nyo, itong 1 Peter chapter 2 verse 9, a little bit background, ano? Ang 1 Peter po ay, ito po ay more on, si Peter po ay nagsalita much about the persecution. Actually, dyan huwina mo yung ating team. Di po ba? Yung 1 Peter chapter 5 verse 10. More on persecution. You know, during the early church, mga kapatid, ang mga church po noon, when you say church, mga mananampalataya, ay na-experience po nila yung severe persecution. At the end of the reign, you know, sa huling bahagi ng pag-ahari ni King Nero, during the Roman Empire, pinagpapapatayo ang mga born again, mga Kristiyano. Pinupugutan, pinakakain ng buhay sa mga hayop, sa mga leon, you know, sabihin na natin, pinahihirapan, pinaglalaroan lang ang mga born again, pero hindi ho nagtigil sa pag-i-scatter ng mabuting balita. At yan ang kapangyarihan ng Diyos, mga anak ng Diyos. In spite of, actually, sino ba si Peter? Si Peter lang naman, mga kapatid, siya yung pabigla-bigla, siya yung mapagduda, siya yung, sabihin na natin, mabilis ang kanyang pagdidesisyon, pero sa huli, nagdi-deny siya sa Panginoon. Pero itong Peter neto, ang nagbibigay ng sobrang encouragement sa mga mananampalataya in spite of, alam nyo mga anak ng Diyos, kung kayo'y nabuhay sa panahon nila, ang hirap, unlike today. Ngayon ang mga Kristiyano, comfort na comfort. Lalo tigit sa mga comfort zone, sarap ng buhay. But before, you know, dumarating sa puntong pag di mo tinaligdan si Lord, papatayin ka. Yun yung mga mananampalataya. And even sa Acts, habang pine-persecute, habang pinagpapapatay sila, you know, the gospel of salvation continue multiplying para sa mga anak niya at sa mga naliligtas niya. At ngayon, bakit itong si Peter ay sumulat ng ganito? Kung may Bible ho kayo, pwede nyo buksan sa 1 Peter chapter 1 verses 1 and 2. Alam nyo, ito ang sabi po dyan. At nais ko pong basahin. No? 1 Peter chapter 1 bilang introduction po natin. 1 Peter chapter 1 verse 1 and 2.
Ang sabi po'y ganito, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang. When you say hinirang, pinili niya na nasa iba't ibang lalawigan, Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. In other words, mga mananampalataya nagkalat sa iba't ibang lalawigan. At diyan niya ina-address ang kanyang sulat na ito. Hindi lang isang tao, hindi lang ilang mananampalataya, but the churches. And when we say na nagkalat sa mga lalawigan ng Ponto, isang lalawigan yan. Pero hindi binanggit nito, ilang churches meron doon. Ilang churches meron sa Galatia. Ilang churches sa Cappadocia, Asia, and Bithynia. Maraming iglesia ang kausap niya rito at ini-encourage niya sa panahon ng persecution na nararanasan ng mga mananampalataya. Kaya sabi niya sa verse 2, kayo'y pinili ng Diyos, Ibig sabihin, elect, pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman. Sa salin po ng English yan, sa King James Version, ay ang sabi niya ay elect according to the foreknowledge of God the Father. Ayon sa panukalang kaalaman ng Diyos Ama, pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima ang mga mananampalataya. In other words, when you say elect for the foreknowledge of God, dati na, nakaplano na ikaw ay kasama sa plano niya, kasama sa pinili niya. Hindi ibig sabihin, pagka ang isang Kristiyano ay dumadaan sa mga struggle ng buhay, minsan hindi makadadalo, o di kaya ay nagtatigal ng konti, subalit babalik, it doesn't mean hindi siya kasama sa pinili. At take note, pag ang Diyos ang pumili sa'yo, whatever the circumstances na dumating sa buhay nyo, hindi kayo mababago, hindi kayo maano. The question is that, the basic itself is that ikaw ba'y tunay na anak ng Diyos? Ikaw ba'y tunay na nakaranas ng katubusan ni Kristo? Yun lang ang tanungan. Ikaw ba talaga ay niligtas niya? Subalit kung ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, from the bottom of your heart, yung pananampalataya mo ay nandyan. Anuman ang maranasan mo, ipine-preserve ng Diyos ang kaligtasan, ang pagiging anak sa iyo. Katulad nito, mga kapatid, na nag-scattered, strangers. Sinabi sa King James Version, strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Mga mananampalataya po yan, ina-address ni Peter po yan. Yung mensahe niya ito, that's why, makikita niyo po dyan, sinabi po niya sa 1 Peter chapter 2, verse 9, for you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Alam niyo mga anak ng Diyos, ito hong mga churches na ina-address ni Pedro, hindi ho pure Jews yan. Mix po yan. Jews and Gentiles yan. At kung yan ay Jews and Gentiles, mix, hindi po ina-address yan sa mga Hudyo, sa mga Israelite, kundi sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kung titignan niyo po, ang sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 5, ang sabi dito, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ito na yon, yung sinasabi kong preservation. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo ang kaligtasan iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon ng buhay ninyo. In other words, may preservation. Kaya ho, kahit naman mawala kami pong mga inilagay ng mga pastor, magpapatuloy kayo. Why? May preservation ng Diyos sa inyo.
May pagpili at paghirang sa inyo. Ibig sabihin ba, Pastor, kung may pagpili ang Diyos sa mga Kristiyano, hindi na tayo gagalaw, hindi na tayo mangangaral? Bakit? Alam mo bang pinili ka ng Diyos nung naligtas ka? Hindi ba patuloy ang pangangaral? Kaya nga ho, pag patuloy ang pangangaral at mayroong kinahabagan at hinipo ang buhay, tumanggap ng kaligtasan dahil sa biyaya, doon mo lang nalalaman na bago palikain ang sanlibutan, kasama ka sa pinili niya upang iligtas niya. Sapagkat dito pa lang sa ating verse, yung ating text, for you are a chosen people. Ano yan, Chamba? Bakit sinabi ng Panginoon, sinabi ni Peter dito, pinasabi ng Diyos sa kanya, for you are a chosen. Ibig sabihin, mga pinili kayo. E di sana tanggalin natin yung chosen kung hindi namimili ang Diyos ng mga inililigtas niya. Iyon ang dahilan kung ba't ka nandito ngayon. Ang tanong, kung ikaw ay napatatangay lang sa pagpunta rito, ikaw mismo sa sarili mo, itanong mo na mas malalim na katanungan sa sarili mo, ako ba ay pinili ng Diyos? Sapagkat kung hindi, kung ikaw ay gaganyan-ganyan lang at parang natatangay lang sa agos, malaking problema yan sa buhay. Sapagkat ikaw mismo hindi mo alam na ikaw mismo ay kasama sa hinirang ng Diyos. In other words, ikaw ay kasama sa iniligtas niya. Ngayon, mga anak ng Diyos, ganito. Malinaw po yung background niyan. Na yan po mismo ay sinulat niya sa mga churches, sa mga Kristiyano, kahit sa panahon po natin ngayon. Isa po sa most powerful aspect ng mga mananampalataya o ng buhay ng mga mananampalataya ay ang malaman at mapaniwalaan niya ang kasalukuyan niyang kalalagayan kay Kristo. Alam niyo, habang pinag-aaralan ko ito, parang nasabi ko sa sarili ko, sobrang saya ko, sapagkat isa ako sa pinili ng Diyos para kahabagan mo. You know why? Kung hindi ako pinili ng Diyos, baka isa ko sa berdugo ng Roman Empire. Isang makasalanan at tiyak na aalipinin ng kasalanan patuloy upang magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Pero salamat at sa dakilang biyaya ng Diyos, sa kahabagan niya, sa paghirang niya, sabi ko, salamat Lord. Hindi ako nagmamalaki sa mga bagay na material na meron sa mundo o ano paman at hindi ko hahangarin yon. Isa lang ang hangarin ko, Panginoon, ang lubos na pasasalamat sapagat ang kalalagayang pinahabagan mo at pinili mo ako upang isama mo sa kaharian ng Diyos. Malaking bagay po yun. Yung sobrang powerful aspect ng mga mananampalataya sa pamumuhay na malaman niya at paniwalaan niya yung present stage niya kay Kristo. Sometimes yung isipan natin, ang laki ho ng aktor ng buhay. Diyan ho, sumusunod lahat ng nandiyan dyan sa isipan nyo. Napakahalaga. Kaya kung ano pinapasok mo dyan, yun ikaw. Kung ang araw-araw na pinapasok mo dyan ay basura, magiging basura ang lifestyle mo. Pero kung wisdom at kabanalan ng Diyos ay papasok mo dyan, yun ikaw. Halimbawa, sample ho. Hindi ho ba ang isang lalaki na iniisip niyang siya ay isang babae, hindi ho ba napakalaking changes ng movement niya? Pwede rin ang babae ay, kung iisipin niya siya ay lalaki, it's a big difference, Bakit? Kasi yung nasa isipan mo eh. Kaya ho yung mga lalaki na akala nila babae sila, nag-aastang babae ang kilos talaga. Hindi lalaki. Ang laki ng change, no? Bakit? Yun ang nasa isip eh. Ngayon, ikaw mananampalataya ka kung ano ang kalalagayan mo kay Kristo. At iyan ang nasa sa isipan mo. Nag-grow ka sa wisdom dyan. Iba mararamdaman mo. Sa larangan ng pamumuhay sa mundo, hindi ka titingin. Ang iibig
sa mga bagay na pansamantalang material ng mundo. And take note, even sa anumang pagsunod sa kasalanan na sabihin na natin na tatangayan ng tao, na sometimes yun ang nais ng tao, hindi ko na tinatanong yung mga hindi mananampalataya, sapagkat alipin talaga sila ng kasalanan. Sometimes babaguhin lang ng konti, pero hindi sila makalaya, pabalik-balik. Why? Maliwanag ko ang scripture. Ang sino mang kinahabagan ng Panginoong Jesucristo ay pinananahanan ng kanyang espiritu. At ang taong yon, kung siya man ay matangay sa kasalanan, hindi niya magagawang magpatuloy kung siya talaga ay isang Kristiyano o isang anak ng Diyos. Why? Hindi mo may enjoy ang kasalanan. Ikaw mismo ang mag-iisip, ikaw mismo ang malulungkot na hindi mo dapat panatilihan ang anumang gawa ng kasalanan ng buhay mo, sapagkat ikaw ay kinahabagan na at ikaw hindi na taga rito, kundi taga langit na. Alam niyo kung ano po ang gusto ng demonyo? Sa mga Kristiyano po, sa mga mananampalataya, ang gusto po ng demonyo, maging ignorante at magkaroon ng doubt kung anong posisyon na binigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Both ignorance and unbelief are destructive, mga kapatid. Nakakasira, nakakawasak yan. Ano sabi ng Hosea chapter 4 verse 6? Ang aking bayan ay napapahamak. Ang sabi niya dyan, ang mga anak ko, ang mga bayan ko napapahamak. Bakit? Sa kakulangan nila ng kaalaman. Kasi hindi tayo maalam kung anong posisyon mo sa kalalagayan mo sa relasyon binigay ni Kristo sa iyo. At iyan mismo ang maglalagay sa iyo kung bakit dapat mabuhay ka ng iba sa mundo, hindi ka mukha ng mga taga-sanlibutan. Ang mga mananampalataya dapat hindi lang malaman yan na sila ay na kay Kristo, kundi dapat silang maniwala at ipamuhay kung ano ang kanilang kalalagayan kay Kristo. Now, mga anak ng Diyos, si Peter po, kaya niya sinulat ito, ay kinukumpara po yung dating kalalagayan natin sa kalalagayan sa kasalukuyan ngayon. Kaya sinabi niya, but you are a chosen generation. Ibig sabihin pala, nung ikaw ay kinahabagan at sumampalataya, dapat malagay sa puso mo, isa ako sa pinili mo. Kasi itong mga churches na ito na sinulatan ni Pedro, ay talaga naman sa panahon noon, ang tindi ng persecution, ang tindi ng suffering na dinaranas ang hirap ng mga Kristiyano, but still, nagpapatuloy sila dahil nakaranas sila ng kahabagan na hindi na dapat sila magpatuloy sa anumang gawa ng kasalanan. Pero ngayon matindi rin ngayon sa panahon natin. Hindi ba ang social media, hindi kahit hindi ka lumalabas? Talaga namang lahat na lang makikita nyo dyan sa social media. Kaya maganda ang social media, maganda ang teknolohiya, pero may tamang gamit po yan. Pero kung diyan ka magbababad, pasok lahat sa iyo, basura ng sanlibutan. Andyan lahat, mga kasalanang aakit sa iyo upang ikaw mismo ay maging marumi. At hindi mo namamalayan unti-unti para bang nawawalan ka ng appeal sa nais ng Diyos sa buhay mo. Kaya later on, lumalamig na hanggang unti-unti nalalayo ka na. Bakit? Iyon kasi ang natatanim. Iyon ang napipid, yung dati mong buhay o physical na buhay. Ngayon, balik tayo po dito sa message po natin. Ano ba mga pribilehiyong ginawa ng Diyos para sa inyo, para sa mga mananampalataya?
We are a chosen generation. Ibig sabihin pala, ngayon palang alam natin, ikaw, ako, pinili niya. Alam niyo ho, kung tatanungin niyo po ako sa mga verses na meron sa scripture, baka halos din niyo mabilang ang election ng Biblia. Ang pagpili niya, ang paghirang niya sa mga mananampalataya. The first one, yung ating pong text ay hinalo po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 9 lang. You are chosen by God. Ibig sabihin pala, ang Diyos namimili talaga, namili na siya. Alam na niya kung sino ang kanya. Kaya lang para sa pananaw ng tao, sa kaisipan ng tao, bakit parang unfair yata? Di ba? Bakit ang Diyos namimili pala? Pero inopen niya ang kaligtasan, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, ang tinutukoy doon, pangkalahatan. Pero alam niyo ba kung sino po yung sanlibutan tinutukoy? Iyan po'y tumutukoy sa mga nagsisisampalataya sa Kanya. Eh paano, Pastor, yung hindi sumampalataya? Yung araw-araw ay napapahamak at halimbawa ganito, yung araw-araw na namamatay ang tao, na hindi niya alam, hindi niya kilala si Kristo, hindi niya alam pag namatay siya, ay may impyerno at langit, iyon po ay hiwalay talaga sa Diyos. Eh ang tanong, ba't hindi siya pinili? Wala raw sa aking katatayuan yan. Nasa katatayuan ng Diyos yan. Isa lang ang pwede kong sabihin, ba't mapapahamak ang isang tao? Kasi hindi siya sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun lang ang sagot. Wala nang iba. Walang iniwalang yan sa magpapalayo. Ang isang magpapalayo, pag humubog ng magandang palayo, hindi pwedeng tanungin ng palayo, ba't ganito ginawa mo sa akin? Pwede ba yun? Sa magpapalayo po kasi, isa lang, meron lang maliliit na foreigners doon sa hunugis niyang palayo. Nasa desisyon ng father nung magpapalayo kung kailangan niyang basagin uli yan. Pero isa lang ang makikita ninyo sa mga Kristiyano na idinidevelop ng gusto ng Diyos, pag binasag ka, hindi ka naman itatapon yung putik uli. Yung putik uling binasag niya, yung putik uli na sinira niya, yun uli ang huhugisin niya. At pag hinugis niya, wala siyang nakikita na foreign something na nakakapangit doon sa ginawa niyang clay. Ganon kasi ang Diyos nasa Kanya kung paano niya huhugisin ang isang palayok, kung palayok ang kanyang huhugisin. Di ba? Hindi mo pwedeng tanungin, ako bilang palayok na hinugis, pwede ko ba sabihin, Lord, bet hindi ako kasing gwapo ni Aga Mula, pwede ba ganon? Alam niyo, minsan mo ang tao, walang kasiyahan. Kung pangu ka, di pagpasalamat mo sa Diyos. Kung maitim ka, pagpasalamat mo. Ba't hindi ka makontento? Pa-surgery kung ano-ano. Sometimes may nabuksan ako nagpa-surgery babae. Sa Facebook ko ang ganda naman ng babae. Maganda siya, maputi, matamo sa ilong, maganda. Ang kulang lang sa kanya yung kanyang dibdib. Nagpa-opera sa hindi naman talagang lehitimong doktor. Lumapit kay Rapid Tulfo. At yung kanyang dibdib ay, hindi ko lang kung ano nilagay doon, pwedeng magkakaso, masakit na, etc. etc. Nagsisi siya. Bakit niya pa pino-opera yung dibdib niya? Pero kung titingnan mo siya, ang ganda-ganda na niya. Ano ang ibig sabihin? Masiyahan ka kung ano ang pagkakahugis sa iyo ng Diyos. Huwag kang magre-reklamo kung ano ka. Mayroong
Mabuting plano ang Diyos sa bawat isa. And take note, hindi tayo pare-pareho. Kung may magandang lalaking katulad ni Richard Gomez, katulad nila Aga Mula, pwede mo ba sabihin, ba't ba Lord di mo kinopya sa kanila para magandang lalaki nila ko? Tanong, ba't mo naman ka-question na lumikha sa'yo? Meron ka bang karapatan doon? Wala. Ngayon, kung ang Diyos ay namimili, kung ang Diyos ang nagliligtas, pwede mo bang questionin ng Diyos? Pwede hindi sila nililigtas, ang daming taong napapahamak. Hindi pwede yun. Pero, tayong mga mananampalataya patuloy sa gawain pangangaral ng pagliligtas ng Diyos. Patuloy, hindi nababago yun. At doon sa ginagawa natin, plano ng Diyos, may inililigtas at mayroong hindi inililigtas. Sample lang po kayo. Nag-Bible study po ako sa merong 20 tao sa mga taga-Waterwood. Isa ang mensahe, isa ang pagtuturo, yung 4 sumampalataya mag-asawa, nagpatuloy hanggang ngayon sa kanilang pananampalataya. Bakit yung napakarami doon, hindi sila sumampalataya? Ano yung sabihin? Iisa lang yung sinyermo, yung gospel. Bakit ilan yung sumampalataya at marami hindi sumampalataya? Sige nga, hindi ba dapat lahat sila sumampalataya sa Panginoon? Ang tanong, ako ba nagliligtas? Sino ba nagliligtas? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Patuloy lang sa paggawa ng pangangaral, pero sa pagliligtas, ang Diyos ang nagliligtas. Wala sa atin yun. Wala sa kapangyarihan ng taong nangangaral. Nasa Diyos ang kapangyarihan kung sino ang maliligtas. Malinaw po yan. Kaya nga, for you are a chosen. You are chosen by God. And take note, ang sabi po dito sa John 15:16. Kung may Bible kayo, pwede nyo kung sundan dyan kasi hindi ko naman sinulat. Ang sabi po ng John chapter 15:16. Ito po sabi, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga. Manatili ang inyong bunga upang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Anong sinasabi diyan? Hindi kayo pumili sa akin. Ako pumili sa inyo. Ibig sabihin, sa kaligtasan na tinanggap mo at sa paging mananampalataya mo, ang Diyos pumili sa iyo. Ang Panginoon ang nagligtas sa iyo. Hindi dahil gusto mong maligtas, kaya ka naligtas. Ako po kasi natulog lang ng 2 oras. Kasi po kahapon, pumulan po sa amin, siguro mga 5:30 to 6, lakas. Nasa labas kami nila, sinundo ko siya sa bustos. Hindi mo makita yung kalsada. Talagang kahit mabilis ang wiper, yung makita. Pagdating namin sa bahay, mag-aalas 6, walang kuryente. Hirap matulog, Hindi ako makatulog talaga. Tapos, nagkakuryente, 3:00 ng madaling araw. Tsaka lang ho kami pumasok sa kwarto, nag-aircon. Siguro mga 3:30 nakatulog, nagising ako 6:00. Ilang oras? 2 oras at kalahati. Yun lang ang tulog ko. Pero hindi ako inaantok. Sana ho kayo wag antok. Nagpupuyat kasi kayo sa Facebook. Huwag kayo antokin. O gusto nyo palakas ako pa boses ko? Nagjo-joke lang mo ako. So, naglalagay lang ako ng intermission. Para ako, huwag tayong maseryoso. So, yan. Pagka inaantok, hindi natin nakikita. Kurutin mo, hita mo ng mga malakas para masaktan ka at hindi ka antok. Ano sinasabi po rito? Napakalinaw na sinabi ng Diyos, for you are a chosen. Pinili ko kayo. Ngayon, mga anak ng Diyos, everyday nakakasama tayo ng sanlibutan. Sa trabaho, sa mga kaibigan, kasama ang hindi mananampalataya.
Pero dapat lagay mo sa isipan mo, isa ka sa entitled sa kaligtasan sapagkat pinili ako ng Diyos. Maliwanag ang sabi, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. And take note, maglalagay lang ako ng ilang mga verse, no? Nandiyan dyan yan. Buksan nga natin yung Romans chapter 8, verse 29. Yun ang unahin natin buksan. Romans chapter 8, verse 29. Basahin ko po 29. Romans chapter 8, verse 29. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Ibig sabihin, ever since, before the foundation of the world, alam na ng Diyos kung sino ang Kanya. Verse 30, ang mga pinili niya noon pamanguna ay Kanyang tinawag. Yung pinili niya, pinagtatatawag niya. At ang mga tinawag sa Kanya ring pinawalang sala. In other words, nang pinangangaral ang gospel at ang tao ay sumampalataya sa Kanya, nagsisi ng kasalanan, iyon yung tinawag niya. At ang sabi ng Biblia sa verse 13, tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. In other words, Kanyang pinatawad ang kasalanan. Alam nyo, ganito. Sa Bible ho, sa Scripture, napakalinaw ng election ng Biblia. And take note, sinong tao makalalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan kung hindi ka pinalaya ng dugo ni Kristo? Magbigay nga ako ng sample. Alam nyo, yung babae sa John chapter 4, yung babae sa balon, ang dami niya naging asawa, pero nung nakilala niya si Kristo, nakalaya siya. Si Zacchaeus sa Luke 19, maniningil ng buwis yan. At ang maniningil ng buwis ng mga panahon na yun ay makasalanan. Pinalaya siya, ibininig pa niya lahat ng mga nakulimbat niya. E di pumunta naman si Pablo sa Acts chapter 9. Alam niya si Pablo, siya ay teacher ng law. Teacher ng mga teacher. Masigasig si Pablo, maalam ng sobra sa kautusan. Take note, siya mismo pagka sa kasigasigan wala kang masasabi. Siya mismo nagpapapatay, kumakalagtad, nagpapahirap sa mga born again. Hanggang isang araw, tinawag siya ng Diyos, pinili siya ng Diyos. Sa Acts chapter 9. Ay dahil ngayon naman dito naman sa panahon natin, sino ba makakaawat kay Pablo sa pagiging makasalanan niya? Isang asyos nagpapatay kay Stephen sa Acts chapter 7. Sa panahon naman natin, dahil yun na lang naging speaker natin, si Boy Bonus. Sino makapagpapalaya sa kanya? Sa lubog na pagiging makasalanan, holdupper, akyat gang, etc., etc. Daming kasalanan niya, killer. Pinili ng Diyos. Pinalaya ng Diyos. Si Vince. Nag-i-speaker natin yan, di ba? Si Vince, yung medyo nagpa-transgender. Sa mga hindi nakakaalam, yun po yung dating, yung word, yung dating bakla. Babae talaga siya, pang beauty pageant, ganda, nagpa-transgender siya. Pinili ng Diyos. Iniwan niya yung buhay. Alam nyo, ang hirap umalis sa ganong kalalagayan. Babalutin ka ng demonyo upang ikaw ay tanikalaan, upang di ka makalaya sa kalalagayan ng pagkakaalipin sa iyo sa kasalanan. Pero tingnan nyo ho, sobrang makapangyari ng dugo ni Kristo. Kinahabagan, nakakilala, pinili, na bago ang buhay, mga naging pastor. Ano ibig sabihin? May election sa Biblia. And take note,
Eh sabi nga ng Ephesians chapter 1 verse 4, pangalikay na sa libutan, pinili na sila eh. Di ba? Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. Ang sabi dito ganito, bago palikayin na sa libutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipagsa kay Kristo. Bago palikayin na sa libutan, pinili na tayo. Sino sinasabihan? Iglesia ng Efeso. Pangamanan ng palataya sa Efeso. Hudyo't mga hentil. Tayo mga hentil din. Address sa ating lahat yan. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi ng verse 5, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. At iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ikaw ang tatanungin ko ngayon. Ang tao may pupuntahan pagkatapos ng buhay dito. Sandali lang ang buhay dito. Bukas makalawa, haharap ka sa kamatayan mo. Hindi mo pwedeng pagpahambog. Malakas ka ngayon. Bukas sa 1 taon, 2 taon, buhay ka pa. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Hindi mo pwedeng pagpahambog, bukas buhay ka. Araw-araw pinapractice mo kamatayan. Gabi-gabi pag matutulog ka, hindi mo alam kung magigising ka pa. Actually, pag tulog ka na, wala kang malay eh. May malay ka pa pag tulog ka? Ang mahirap ng pagpikit mo, baka pagdilat mo, impyerno makaharap mo, at doon walang hanggang buhay magpakailan-kailanman. The only thing I'm going to ask, nakatitiyak ka ba? Kung sakaling mamatay ka, wag naman sana. Bata ka pa, nakatitiyak ka bang sa langit ka po? Yan ang mahalagang tanong na dapat pag-iisipan mo. At kung hindi mo natitiyak, nandito kami para ipaliwanag at tulungan ka na maunawaan ang bagay na ito. Dito po sa lupa, lalo higit sa tulad ng iglesyang ito, alam kong kayong lahat halos ay sigurado. Pero dapat po talaga huwag niyong palalagpasin sapagkat ang buhay ay hindi ninyo hawak. Pagpapatunay na ang buhay hindi sa inyo. Ito ay pinahiram lang sa inyo ng Panginoon. At anumang oras pwede niyang kunin without your knowing. Dahil sa hindi niyo alam, pwede niyang kunin. Sabi ni Sister Dali nung nakaraang Webis ba celebrate niya? Web. Eh nagkain na kami ng lugaw, ano? Si Sister Dali nagdala ng lugaw. Masarap. Pati buto, malambot. Dahil ngayon, nakatatlong tasa ako. Sabi ni Dali, mauna na po ako, Pastor. Ay bakit naman kaaga pa? Pupunta ko kami, baka maluwas kami. Kasi yung tisa ni Julius namatay sa Manila. Ilang taon? Siguro mga 40 more or less. Dahil anong kinamatay? Nabangungot lang. Ibig sabihin na tulog ng gabi, hindi na nagising. Minsan lang ba yung ganyang senaryo? Maraming senaryong ganyan. Kahit dito lang sa paligid, marami kang mababalitaan ganyan. Ano ibig sabihin? Ang buhay hindi inyo. Pinahiram lang sa inyo. Ang sabi ng Biblia, walang mga bagay na tinanggap kayo na hindi nyo tinanggap lang mula sa Diyos. Even in every single ng paghinga ninyo sa Diyos. Hindi ba yung nagkakasakit, lalo na sa mga nire-respiratoryhan, ang mahal ng oxygen binibili. Pero ang Diyos, napansin nyo ba para pasalamatan? In every single ng paghinga ninyo, libre. Hindi mo nga ninais na isilap eh. Pero salamat. Dahil pinahiram ka ng buhay. At ngayong buhay ka, ang matinding dapat na pinag-uusapan,
pagkatapos ng pansamantalang buhay mo rito, saan ka pupunta? Hindi ho ito buhay lang, hindi ito. May mga nagpapakamatay para daw makatakas na at makakuha na ng rest, para makapamahinga na. Kasi bigat na po sila sa buhay nila, sa dami ng problema, ay nagpapakamatay. Ang malungkot, hindi niya alam na hindi talaga siya makapagpapahinga sapagkat ang patutunguhan ng tao, dalawa lang. Eternal punishment kung hindi ka nakaranas ng pagliligtas at kahabagan ni Kristo, walang hanggang impyerno ang direksyon ng tao. Eh bakit naman ganun, Pastor? Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 12, di ba? Sa simula pa, nagkasala ang tao. At lahat ng tao sa mundo, makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23, kamatayan sa impyerno. Subalit dahil sa habag ni Kristo, di ba sabi nung another part, no? Subalit ang dulot na bigay ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Romans 6:22. Ano ibig sabihin? Dito po sa church, pumasok rin lang kayo rito, nais ng Diyos sa iyo, iparamdam ang sobrang pagmamahal sa iyo, sapagkat pinaramdam niya yan nung siya'y namatay para sa katatayuan mo, at ayaw ng Diyos sa iyo na mapunta ka sa impyerno. Hindi ako may sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang salita. Tuloy po natin, hahabang kasi may mensahe, apat po kasi yung points eh. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng first point. Ibig sabihin, ang Diyos namimili. Another one. Iba-ibang book yung panggagalingan nung bibigay ko lang sample. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Actually ho, napakadami, kaya lang pinakikita ko lang sa inyo, pinuprove ko sa inyo may election sa Biblia. Ang sabi po dito, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, ina-address naman niya ito sa church ng Thessalonica, si Apostol Pablo. Dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Ibig sabihin si Apostol Pablo, sabi niya, kasama ang manggagawa niya, dapat kami magpasalamat sa inyo. Bakit? Kabilang kasi kayo sa unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na inyong pananalig sa katotohanan. Ang sinasabi ni Pablo dito, nagpapasalamat kami palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa unang pinili na pagkalooban ng kaligtasan. Merong pagpili, may election. Another one verse. 1 Corinthians, sabihin na, wag na yun. James chapter 2 verse 5, para si Santiago naman. Santiago, kapitulo 5, kapitulo 2, talatang 5. Ito sabi, mga kapatid kong minamahal, tignan ninyo ng mabuti. Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Sa English yan, elect ang tinatawag yan. Kaya ito sa 1 Peter, si Pedro naman na nagsalita, for you are a chosen people. Kayo'y mga pinili na mga niligtas, mga saints ng Panginoon. Marami pa ho, at hindi ko na lang hihimayin pa ang mga verse na nainilista ko kasi hahaba. In other word, doon sa first point nito, kung ikaw ay pinili, kapatid, dapat lagay mo sa isipan at puso mo ang sobrang pasasalamat sa bawat araw ng buhay mo at ipamuhay mo yan sapagkat isa ka na bago paligayin ng sanlibutan, pinili niya upang dumating man ang pagkatulog. Ano ibig sabihin? Dumating man na tayo ay a-absent na sa katawang ito, ikaw ay magiging present sa kaharian ng langit na sinabi sa John chapter 14,
ako'y aalis at ipaghahanda ko kayo ng mga tirahan. At kapag handa na, babalik ako kayo. See? Now, ano sinasabi po dito? Napaka-clear that you are chosen by God. Hindi sinabi sa Hudyo yan, ha? Hindi sinabi sa mga Israelita yan, ha? Sinasabi yan sa mga mananampalataya na dahil sa dugo ni Kristo ay kinahabagan tayo at tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ang lahat na yan ay biyaya niya. Amen po? Amen. Hallelujah. Another one. Ang sabi ng pangalawa, you are member of the royal priesthood. For you are a chosen generation, a royal priesthood. Alam nyo ganito, discuss lang natin ng konti. Ha? Alam nyo po sa Bible, yung mga priests sa Old Testament ay pinili ng Diyos upang maglingkod sa templo during the Old Testament. Pinili ng Diyos ang tribe of Levi, sa lahi, sa lipi ni Levi, among the 12 tribes of Israel bilang isang pribileyo na maglingkod sa templo ng Diyos. Alam nyo ho, yung 12 lipi niyan, anak yan ni Jacob, kasama dyan si Joseph at si Benjamin. Kaya lang, itong mga priest po neto, ang trabaho nila, ilapit ang tao sa Diyos. Sila mismo, pag ang tao o ang mga Israelita ay nagkakasala upang sila'y mapatawad, sila'y mag-aalay ng hayop sa pamamagitan ng priest, upang pag tinanggap ng Diyos ang pag-aalay, pinatawad ang kasalanan ng mga nag-aalay na nagpupunta sa templo. In other words, yung trabaho ng priest, sila ang naghahatid sa Diyos para ilapit sa Diyos ang tao. Iyon ang trabaho ngayon. Alamin natin itong mga priest. At bakit tayo tinawag na you are a royal priesthood? Hindi ba pwedeng priest na lang? Hindi ba pwedeng you are a member of priesthood? Bakit ba may royal pa? Alam nyo, yung priesthood neto, binago na po yan. And take note, during that time of Moises sa Israel, ang mga lipi po na ni Levi, mga Levita, dyan ang gagaling ang mga priest, yung succession po, dire-diretso lang sa lipi lang nila. Doon lang sa pamilya nila. Hindi po pwedeng kumuha sa lipi ni Huda, sa lipi po sa iba't ibang lipi ni Joseph, hindi po pwede sa lipi lang ni Levi. Ngayon bubuksan natin Hebrew chapter 7. Ang sabi po ng Hebreo, kapitulo 7, para maintindihan natin ng gusto. Ang sabi dito ganito, ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamagitan ng mga paring mula sa angkan ni Levi, ibig sabihin ng pagiging ganap, yung pagiging matuwid. Hindi na sana kinailangan pa ang ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. Kasi si Aaron mo kasi mula doon, naglabasan po sa kanila yung lahi po ng mga priest mula po sa tribes po ng mga 12 tribes. Ngayon, ang sinasabi po dito, sino si Melchizedek? Alam niyo si Melchizedek, mystery po siya. Actually sa Bible 2 beses lang po siya binanggit sa Old Testament. At sa New Testament ay minsan lamang. Si Melchizedek po ay isang priest ng El Elyon. In other words, God Most High, Yahweh. Misteryoso po siya. Kaya lang, hindi ito ang bibigyan natin ng bigyan. Ang sabi po ng verse 14, alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ni Huda. Ito yun. Verse 13, ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito. Ibig sabihin dito,
yung verse 12, kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. Si Kristo pumasok. Ang sabi ng verse 13, ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito, kabilang siya sa ibang angkan at wala isa man sa angkan niya ang lalingkod bilang pari. Ngayon ang tanong ko sa inyo, sa verse 14, saan bang angkan galing si Jesus? Alam ng lahat na siya mula sa angkan ni Huda at hindi binanggit ni Moises sa angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Ibig sabihin, nagkaroon ng New Covenant. Sa Old Testament, yung succession po niyan, dire-diretso sa lipi lang ni Levi. Pero si Kristo inalay ng minsanan. The great priest, ang sabi ni Hebrew, bakit siya yung naging pari ng mga mananampalataya? Ibig sabihin, nagkaroon ng New Covenant kasi nasira na yung Old Covenant. Sa kautusan kasi ni Moises, sa lipi lang ni Levi manggagaling. Pero si Kristo, nung inyalay niya kanyang buhay, mula sa lipi ni Huda, there is a new covenant, mga anak ng Diyos. Ngayon, ang sabi po dito sa verse 40, alam ng lahat na siya mula sa angkan ng Huda at hindi binanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, po mga anak ng Diyos, yung priesthood nagbago from Levi to Christ. Magkaiba na lipi ang pinanggalingan. Ibig sabihin po nito, may pagbabago. Ang mga mananampalataya mula sa bloodline ni Kristo. Alam nyo, ganito ko kasi. Ang kautusan nag-change po yan mula nung si Kristo po ay dumating at namatay sa krus. Kaya nagkaroon ho ng New Covenant. Hindi na ho tayo napapailalim sa kautusan ng lumang tipan. Maliwanag po ikaw ay napapailalim sa Covenant ni Kristo. Nasa ilalim tayo ng biyaya ni Kristo. Ngayon, ibig sabihin, ang mga mananampalataya who are in the bloodline of Jesus Christ are now the member of new priesthood. Ikaw ngayon ay membro ng priesthood. Kaya sinabi ni Pedro, you are a royal priesthood. Ibig sabihin, they are all believers who are part of the new covenant. They are not merely called the priesthood. But what? Hindi lang basta sila priesthood, but are the royal priesthood. Ibig sabihin, ibang klaseng dugo ang linyada ng mga mananampalataya, Hudyo ka man o Hentil. Pag ikaw ay sumampalataya, nagsisi ng kasalanan, tumanggap ng biyaya ng pagliligtas ni Kristo, you are not just a priesthood, but the royal priesthood. Kaya yung verse ng 1 Peter chapter 1 verse 9, grabe po yan. Sobrang napakahalaga. Why? Ikaw ay royal priesthood. Ngayon ang tanong ay ganito. Kung ikaw ay royal priesthood, hindi lang basta priesthood, anong ibig sabihin? Royal means they belong to a special bloodline. We are in Christ's bloodline. Join Christ in His priestly works. Ano ang priestly works? Ano ba trabaho ng priest ng Old Testament? Maglapit ng ang tao sa Diyos, di ba? Ngayon, ikaw, kasama ka sa priestly works ni Jesus Christ. Ano ba ginawa ni Kristo? Di ba? Nangaral, nag-evangelize, nagpalaya sa tao sa mga kasalanan. Kung ano trabaho ni Kristo rito, trabaho mo. Kaya yung pag-evangelize, yung pangangaral, yung paglapit ng kaluluwa sa tao sa Diyos, trabaho mo, trabaho ko, trabaho natin lahat. Why? Kasama ka sa priesthood, sa royal priesthood, na kung ano ang trabaho na maglapit ng kaluluwa sa Diyos, yun ang trabaho natin lahat. Hello? Naintindihan niyo ba? Maliwanag ba? Kung inaanto ka, hindi mo talaga makaintindihan. Nag-intermission na naman ako. Ibig sabihin, ang trabaho natin, kaya nga tinawag dito,
You are a member of the royal priesthood. Ikaw mismo, born again. Tumanggap ka na walang bayad ng kaligtasan. Bakit hindi mo maibahagi sa kaibigan, sa katrabaho, sa mga nakakahalubilo mo, kahit sa opisina mo? Ano ba sabi po ng Panginoon? Let your light shine. Diba? Let your light shine, that they may see your good deeds. Pagliwanagin mo ilaw mo, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa, upang sila ay magsipagpuri din sa Diyos. Ngayon, kamusta po kayo? Kamusta ang pamumuhay niyo? Alam niyo ba kaya ang iglesia na ito, binabantayan ng pastor ang purity ng bawat isa. Kung ikay nagpapatuloy sa kasalanan, ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, i-correct ka rin namin. Bakit? Yung body, gaya ng mensahe ko noong nakaraan, as one body, anuman ang naranasan mo, nararamdaman namin. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din kami. Kung ikaw ay napapapurihan din, mapapapurihan kami. Kaya isang katawan tayo. Kaya kung may membro ang church na nakikita natin na hayagin nagpapatuloy sa kasalanan, may proseso, kinakausap na may pag-ibig upang manatili ang purity ng iglesia na kung saan katawan ni Kristo na siya rin ang dulo. Amen po? Amen. Now, maniwanag po yan. Okay, kung ganon, mga kapatid, at bakit ba naging royal priesthood? Isang verse lang ang pagbubusan ko. Yung 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19. Ito po ang sabi. Kung bakit napakahalaga. Ang sabi po ng 18, 1 Peter chapter 1, verse 18. Meron lang akong gusto ipakita rito. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Ito yung verse 19. But, nalalaman, sabi po dito, na inyong nalalaman kayo tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pila kaginto. Kundi, ang sabi, but with the precious blood of Christ. Precious. Ano ba sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20? Binili kayo sa halaga. Halagang hindi pwedeng tumbasan. Kaya sabi ko nga, sino ba si Kristo? Sige nga, sino ba siya? John 1:1, siya ay Diyos. Verse 14 ng John 1, nagkatawang tao ang Diyos. Namatay sa krus. Dumanak ang kanyang dugo. Precious blood because this is the salvation of the humankind. The blood of the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi niya, binili kayo sa halaga. Gamitin niyo ang inyong buhay para parangalan ang Diyos. Hello? Amen. Kaya kinakamusta ko kayo. Kamusta naman kayo sa labas? Kamusta ang trabaho? Kamusta ang pamumuhay? You know? Hindi ka muna sa bahay ka, ligtas ka. Lalo na mahilig ka sa social media. Nako. Naalala ko ang sabi ni Pastor, aba, ano ba sabi niya, isang araw lang ba, isang linggong di ka magbasa ng Biblia, ikaw ang hahanap para gumawa ng kasalanan. You know? Sa kanya nagmula yun. Totoo. Kamusta ang devotional niyo? Kamusta ang reading niyo? Hello? Siguro antok na antok ka talaga. Oo. Pero bakit hindi niya nakita? Baka talagang napuyat. Alam niyo kung pagkapuyat kayo, mga kapatid, talagang aantokin ka. Ako puyat, pero hindi ko makuantokin. Mawawala tayo sa linya. Baka mawala tayo sa ating outline. Oo. Kaya ko, sana, huwag kayong antokin. Siguro pwede yung kalabit-kalabit nyo. Pag may nakita kayo na antok, palihim, kalabitin mo sa ina. Mapapahiya sa iyo, hindi na antokin nyo. Okay, now, diretso pa ho tayo. Malapit na, nakakadalawa pa lang tayo. Apat yan eh.
No, 10:30 o 10:22 pa lang doon, no? So, dalawa pa. Siguro mga another 30 minutes. Pwede pa yon. At least, 11 tapos. Okay? Ngayon, ang sabi, you are chosen. Second, you are a member of the royal priesthood. Again, sinabi ni Peter to sa mga believer, sa mga mananampalataya. Ngayon, ang sabi ng third, you are part of the holy nation. Tindi nito. Pinili ka. Member ka ng royal priesthood. Ibang igo na ho yun. Iba na maramdaman nyo to. Maiiyak ka pa. Kasi pinili at kinahabagan mo ako, Lord. Here I am, Lord. I will serve you. Maglilingkod ako sa iyo sapagkat ang buhay ko ay binago. Ano diba na sabi po dito? You are part of the holy nation. Alam nyo ganito mga anak ng Diyos. Kung sino man o ano man ang lugar na pinili ng Diyos upang tayo maging holy, dapat anuman lugar, anuman bagay, may kabanalan. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 16, 15-16. Ang sabi ganito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Again, hello? Ang Diyos tumawag sa iyo, ay sino ba siya? Banal ang Diyos di ba? Dapat magpakabanal kayo sa lahat ng ang sabi diyan, ang sabi ng saling ko, dapat magpakabanal kayo, ang sabi ng 15, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi lang sa isang bahagi ng buhay, sa lahat. Ano man ang ginagawa mo, alam niyo, gusto nyo palalimin ko yan. Alam mo ang sabi ng Bible? Ano mang alam mong tamang di mo ginagawa kasalanan. Hindi mo na. Ibig sabihin sa ginagawa pa natin, sa lahat ng gawain, sa trabaho, sa pamilya, sa church, dapat ko. Ano ba ibig sabihin ng magpakabanal? Ano yung parang holy? Hindi, parang lagi ka nakaganyan, lalakad ka ganyan-ganyan. Hindi naman yun ang ibig sabihin Hindi po yun. Tignan natin yung 16, sapagkat nasusulat kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Punta tayo sa Roma. So Roma chapter 6, verse 1 to 4. Ano sabi? Ito, basahin ko po 6, 1 to 4. Ano ngayon ang sasabihin natin? Mga mananampalataya, kausap ni Pablo dyan Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Palagay nyo, sasagana kaya kalooban ng Diyos kung patuloy tayo sa pagkakasala? Siyempre hindi. Hindi. Tingnan nyo. Hindi lang isang hindi yan Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? In other words, dapat ang Kristiyano hindi na talaga namumuhay dyan. Ano ba sabi ng 2 Corinthians 5:17? Ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ibig sabihin, iba ka na. Ang tanong ba niya, Pastor Oji, dapat perfect? Hindi naman, sapagkat hindi naman perfecto pangalan natin. Ibig sabihin, pwedeng nagkakamali ka, kaya lang, hindi mo na ninanasa ang buhay makasalanan. Hello? Amen. Nakikita kayo ng Diyos. Hindi tayo nagkikita-kita within a week. Pero ang sabi ng Diyos sa Galatians chapter 6, hindi ninyo kung kayang dayakin. Kung ano ginagawa mo, alam ko, hindi aani ka sa ginagawa mo. Yun ang sabi niya, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang atin pong laban sa buhay, kung paano ka mamumuhay ng may katuwiran. Yun po yun. Nasabi ng verse 2, hindi tayo patay na sa kasalanan.
Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus? Ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ano ba ibig sabihin ng bautismo sa tubig? Hindi ba inulubog ka sa tubig? Wala namang maiiwan dun eh. Hindi pwedeng maiwan yung kabahagi ng kamao mo. Baka naman, naiiwan kasi, kaya pala makasalanan eh. Hindi yun na ibig sabihin, no? Inilulubog kang buho upang simbolo ng kamatayan at pag-ahon mo, bagong buhay. Iyon yun. Kaya ibig sabihin, alam nyo, ang hirap naman pala maging born again, no? Ang hirap palang maging mananampalataya. Alam nyo, ganito, kahit hindi ko sabihin yan, yan ang conviction ng Holy Spirit na tinatawag. Na ipinantatak sa inyo bilang tatak ng pagkahira sa inyo. Ephesians chapter 1, verse 13. Kaya ho tayo, anong sabi na 1 Corinthians 3:16? Templo ng banal na Espiritu. Eh, paano pag nagkakasala? Nakukonsensya. Bakit? Mayroong Espiritu sa loob eh. Kaya ho, mentras kayo nagpapatuloy, makukonsensya ka. Eh, paano pag, pastor, pagka ako'y tumanggap at ako'y ligtas at nagpapatuloy sa kasalanan, alam niyo kung ano mawawala sa'yo? Yung joy mo ng kaligtasang mayroon ka. Yung joy mo sa harapan ng Diyos. Kaya ano sabi ni Haring David nung siya nagkasala? Kay Bathsheba, ang sabi ni Haring David doon, created me a clean heart, O God, and renew right my spirit within me. Ligaan mo ko ng bagong espiritu, ng bagong puso. Bakit? Nawala yung joy niya nung nagkasala siya kay Bathsheba at kay Uriah, kay Urias. Kaya tayo, kung lagi nagkakasala, joy ang mawawala sa iyo. Ngayon, gusto mong ibalik? Mag-isa ka. Umawit ka, marugdog na manalangin ka, humingi ka ng kapatawaran sa kasalanang nagawa mo at kalakasan upang ikaw ay hindi na makapagpatuloy at bigyan ka ng lakas upang iyon itong ma-overcome. Yan ang Kristiyano na may kabanalan, lumalakad sa katuwiran. Ano pa sabi? Verse 4, sa mga tuwid tayo namatay na at nalibig na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan na naman, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Maliwanag po yan. Verse 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Patay sa kasalanan, buhay kay Kristo, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Maliwanag. Because you are part of the Holy Ghost. Alam nyo ganito, sa langit, wala nang beer. Kantaya tayo na. Sa langit, wala nang kasalanan. Dito ang pagpapractice ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay di makatatagal sa buhay kabanalan, mahihirapan ka sa langit. Why? Kasi doon wala nang kasalanan. Hindi na nga pwede doon pumasok yung, alam mo, ganito. Ito syempre, may mga nagagawa tayo dito hindi maganda. Pagdating na sabi sa ni Pastor Let, ba't ba pinagagawa mo doon sa church ng Diyos na Great na iniwan ko ganyan. Wala na akong ganun daw. Wala na kasalanan daw. Wala na negatibong mind daw. Oho. Kaya dito pa na nagpa-practice tayo ng kabanalan. Yan ang nais ng Diyos na ina-address niya sa mga iglesia na sinulatan ni Pedro sa iba't ibang churches na naglipanak sa panahon nito. At sa panahon din natin ngayon, inya-address sa atin. Amen ba? Amen. Kaya kung tingnan ko kayo, ang babanal ng mukha. Totoo naman, pinapakapapogin mo na yun.
Kaya pag may nakita ko umahaba ang buhok sa lalaki, sinasabi, pagupit ka. Pero hindi ba sabihin mga buhok mo hindi ka pogi? Pogi ka pa. Kaya lang, kung meron ng halimbawa nagupitan, nagiging neat talagang tignan. Di ba? Now, diretso po tayo. Ibig sabihin, you're part of the holy nation. Ang sinasabi po dito, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay. Namumuhay ng may katuwiran. Alam nyo, ganito ho kasi, tayo ginastify ng Panginoon. Diba? Hindi tayo mahatulan sapagkat ang tingin ng Diyos sa ating matuloy. Positioning. Kaya tayo pag nagkakasala, sabi ng Pagtian 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan. Marugdo ba? Tapat at banal, hindi kayo matatawari at lilinisin sa lahat ng binatay. Bakit? Kasi namumuhay tayo sa katuwiran, mga kapatid. Ginastified ka. Ngayon, ibig sabihin, sinabi ng Diyos, kung magkasala ka, hindi makokondem, hingi naman ng tawad sa Kanya. Inasabi niya, kaya tayo, mga mananampalataya, kaya nga ako dito, ganito. Napakasarap naman na mga kaibigan mo ay mga mananampalataya. Kahit may mga anak kayo, instant na may mga kaibigan sa labas na mga hindi mananampalataya, pwede mo sikaping ang mga kasama rin niya ay mga mananampalataya. Bakit? At least dito, mga kabataan, laging nakakarinig ng aral. Pero sa labas, sige. Anong makikita niyang mabuti sa pamumuhay? Kung ang anak mo ay hindi mo itinataboy o encourage na sa mga mananampalataya sa iglesia, makipagkaibigan. Mahalaga po yun. Now, ibig sabihin, mga anak ng Diyos, pinakikita lang dito ang mga namumuhay na may katuwiran at kalinisan, you are the part of the holy nation. Ay di huli na. Another one, pang-apat. You are a people belonging to God. Ano ba ibig sabihin ito? Pag-aari ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. Alam nyo, ang bawat citizen po sa bawat bansa, ay sometimes, halimbawa ganito, mga kapatid. Hindi ba si Manny Pacquiao nung namamayagpag, siya lang naman yung may 8 divisions sa world boxing eh. Alapang nakaka-8 world division, siya lang. Meron naka-6 division si De La Hoya. Yan. Mukhang update ako sa boxing, no? Pero si Manny Pacquiao, 8 world division champion. At nung siya'y nananalo, hindi ba sarap ng pakiramdam bilang Pilipino? Hindi po ba ganun, ano? Nagiging proud ka na din. Okay? Kasi miyembro ka ng bansa na kung saan nawawagayway ang bandila ng bansang Pilipinas. At sometimes, kung saan tayo nabibilang, ay tayo ay kinukonsider natin na we belong. Kabilang tayo, Pilipino ako, proud ako. Eh kayo, alam niyo bang kayo'y kabilang sa Diyos o sa bansa ng Diyos o sa bansa o sa langit ng Diyos? We are citizens of heaven. Ang sabi po ng Pilipos chapter 3, verse 20, ito po ang sabi, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Jesucristo. We are all citizens in heaven. That's why, sinabi ni Pedro diyan, kayo'y mga tagalangit. Kayo'y kasama sa pag-aari ng Diyos. Kung isipin po natin, mga kapatid, yung ating bansa ay ang eternal kingdom. At tayo ay taga-mamamayan ng langit, mga fellow citizens with the saints, kasama ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, pinakikita lang dito, you are special somebody. Special ka sa harapan ng Diyos. You are chosen. You are member of the royal priesthood. You are part of the holy nation. And you are people belonging to God. Pagmamay-ari ng Diyos. O ngayon, tanungin mo ikaw mismo, saan ka ba? Alam nyo, dito kasi sa mundo, malikot, di ba? Isa lang naman yung mangyayari para bagang wala kang control talaga. Yung bang
to be absent from the body, to be present with the Lord. Iyan ang naghihintay. Ngayon, tayo mananampalataya. Ang isang mananampalataya ay umaasa sa mga bagay na di mo pa nakikita. Pero pinagtitiwalaan mo. At iyon ang nais ng Panginoong Jesucristo. That's why, tinawag kayong mga saints, mga mananampalataya. Hindi to see is to believe ang pananampalataya. Ikaw ay nagtitiwala, sabi ng Hebreo chapter 11, ikaw ay nagtitiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Mapalad ang nagtitiwala, subalit hindi ako nakikita. Ang mga apostol nakasama siya at nakita siya. Pero tayo na hindi natin nakita ang Panginoon physically, but in spirit we feel, because nanana siya sa ating puso. Subalit ikaw at ako'y nagtitiwala. That's why tayo mismo ay nagsisikilos, mga parte ng katawan, nagtitiwala. Ang tanong, hindi ba alam ng Diyos kada hibik ng hinga mo? Kung ano sasabihin mo kahit sa isip at puso mo, nalalaman niya. Halimbawa, ikaw mismo, meron kang gusto sabihin sa Panginoon, may nagpe-pray sa harapan, kahit pumikit ka, ikaw magsabi sa Lord, nadidinig ka rin. Walang limit ang Diyos. At kung ano ang iyong pinananampalatayan, pinananabikan niya, sapagkat ikaw ay entitled, for you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God. 1 Peter chapter 1, verse 9. Now, sinasabi ko po sa inyo, ikaw mismo. Nung pinag-aaralan ko po ito, minameditate ko, salamat Panginoon. Salamat po. Sapagkat sa buhay kong ito, wala akong ibang aasahan, kundi ang mga pangako mo. Sa kalalagayan ko bilang isang anak mo, bilang isang kinabagan mo, ako ay kasama sa pag-aari mo, bilang isang pinili mo, bilang isang royal priesthood, bilang isang banal na bansa, at bilang isang pag-aari. As a conclusion, sabi po dito, our joy of salvation can vanish. What's the meaning? Ang joy ng kaligtasan mo pwedeng naglalako dahil sa mga iba't ibang bagay na gawa ng kamalian at kasalanan. Pero, but not our position given by God. Because you are chosen. Pinili ka. Saying, for you are a chosen generation, saints that belonging to God. Tandaan niyo po yan. Mga anak ng Diyos, alam niyo, pag sinabing saints, tumutuko yan sa mga anak ng Diyos. Bakit? Because you are chosen. You are royal priesthood. Mga hinirang, pinili, namumuhay ng may kabanalan. Tayo po lahat ayun po at tayo pinangalan. Maraming salamat po o aming Diyos sa iyo pong mensahe po sa amin. Nakita po namin ang kahalagahan namin. Nakita po namin, Panginoon, kung sino kami sa harapan mo. Nakita mo, Panginoon, kung paano mo kami ina-address, kung paano mo pinaalam who we are before you. Katulad lang nito, Panginoon, na pinadamo mo ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, na ang Diyos bumaba sa lupa, namatay sa krus para sa aming mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, sa biyaya mo, kami ay ninagsasampalataya, nagsisi ng aming kasalanan, at kami ay binigyan mo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kabilang kami sa napakaraming mananampalataya sa buong mundo, mga lumilisan na at mga nananatili pa dito. Pero isa lang ang aming uuwian, ang makasama ka sa niyang damong tahanan sa langit na iyong bayan. Maraming salamat po sa iyong mensahe ito. Pagpalain niyo po kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless you.